Kamahalan, patuloy mong pinapangunahan ang mga pangyayari. Ikaw ang nagpapasya para sa kanya. Ipinalaki mo siya sa kung papaano mo siya nais lumaki. Hindi mo siya tinanong kung masaya o nasasaktan ba siya. Si Wooji ang pinakamakatwirang taong nakilala ko. May mga sarili siyang dahilan para sa mga pasya niya. Kaya hindi ako maaaring makialam. Ngunit hindi mo ba alam na ito lang ang pagkakamali? Hindi niya dapat gawin. Ano bang tunay na dahilan? Dahil... Kamahalan, kahit na magkamali si Wooji ngayon, kasama niya akong haharapin yon. Hindi tagapayo ang kailangan niya, kundi makakasama. Kaya, patawad. Fuyaw! Kanina ka pa nandito? Oo, at narinig kita. Salamat sa paghihintay. Pumunta ka na sa iyong ina. Hihintayin kita. Ina. Wooji. Umayat ka. Hindi. Kayong pumayat. Ang sabi ni Ama, ipinagdarasal niyo raw ako palagi. Pinag-alala ko kayo. Hindi ako mabuting anak. Tumayo ka, Wooji. Nararapat lang na mag-alala ko sa aking anak. Ngayon ba, kumusta ka na? Mabuti po. Ang sabi nila, namatay ka sa desyerto. Hindi ako naniwala. Sa haba ng panahon na naririto ko sa palasyo, ikaw lang ang tanging nasa isip ko. Kung mawawala ka, ano pa ang silbi ng pananatili ko dito sa palasyo? Patawad, Ina. Nag-alala kayo. Wooji, ngayong nagbalik ka na, di ba mananatili ka na rito? Maraming nangyari sa hukuman. Hindi pa ako maaaring manatili rito. Dahil ba sa pag-aaklas ni Prinsipe De? Nais Ako ng ang iyong dapat ama. humarap nito. Ina, huwag na po kayong makialam. Kung magmamakaawa ko Ina. na. May mga usaping hinahayaan na
at hindi na inuungkat. Alam ko ang ginagawa ko. Sana maintindihan niyo. Ngunit... Tama na, ina. Tungkulin kong unahin ang kapakanan ng imperial na lungsod. Huwag ho kayong mag-alala. Walang makakapigil sa pagpaparusa ko sa mga taong nag-aaklas. Gumagabi na. Magpahinga na po kayo. Aalis na ako. Hindi. Muji! Kapag ba sinabi ko sa'yo, siya talagang... Siya talagang... Siya talagang... Pagbati, kamahalan. Ayon sa emperador, ngayon na lang ho kayo ulit nagkasama ng prinsipe, lubos ang inyong kagalakan. Ngunit, maaaring makapinsala yun sa inyong pag-iisip. Ibinilin niya na padalhan kayo ng panlunas na magpapakalma sa inyo. Alagaan niyo ang sarili niyo. Aalis na ako. Aalis na rin po kami. Mahapaging langit! Napakarami ko na bang pagkakamali? Nagmamakaawa ko! Huwag niyo hayaang makidigma si Wuji. Hindi! Magtsaka muna, pampakalma. Dalawang oras lang naman ang hinintay ko para sa tsaang yan. Pinag-usapan namin ang magiging pagsalakay. Mahalagang bagay dahil buhay ang pinag-uusapan. Hindi ko maaaring baliwalain. Isinama ko ang 80,000 kong kawal upang tulungan kayo. Ngunit hindi niyo ako pinapansin. Pinahiya niyo ako sa harap ng aking hukbo. Hindi ba kayo natatakot na umatras ako at bigla na lang mawala? Tandaan mong hindi ka na maaaring umurong. Labis naman yan, Prinsipe. Marami na nga ang hindi maaaring umatras. Ngunit, alam kong hindi ka nabibilang ron. Ano? Hindi naman sa minamaliit ko kayo. Ngunit, magsisimula pa lang ang laban. 60,000 na lang ang mga kawal na nasa pangangalaga mo. Hindi ba't ang laking pagkakaiba nun? Kung ganon, dukutin mo na lang ako kaya bantahan ng palasyo kapag hindi sila sumuko. Magandang plano nga yung naisip mo. Kung sakaling magkagipitan. Ikaw! Ngunit, hindi ka naman mahalagang bihag kung tutusin. Hirap na hirap ka sa pagpatay kay Wuji. Sinaktan mo pati ang taong pinahahalagahan niya. Sa tingin mo ba, isusuko ni Wuji ang kanyang hukbo para sa'yo? Sa iyong ama naman, ang pangamba ko ay sarili niya lang ang kanyang iniisip. Sa tingin mo ako lang ang kinamumuhian ni Wuji? Hindi ba't galit na galit siya sa'yo? Akala mo ba maitatago mo ang mga lihim mo sa Qinglan? Magpapakatotoo ako. Sa palasyo, lahat ng pader ay marunong makinig.
Nagpapaalala ako sa iyo, Tio. Hindi kayo maaaring magpakita ng awa. Ngayong nag-aaklas na ako, wala nang awang dapat ipagkaloob. Tama. Nag-aaklas ako ngayon para sa kamahalan ng buluwagan ng Qinglan. Ngunit kung sakaling magkakaharap kami ni Prinsipe Wuji sa digmaan, hinding-hindi ko siya kaaawaan. Ang gandang pakinggan ang sinabi mo. Ngunit pag pinaslang mo ang kanyang anak, habang buhay kanyang kasusuklaman. Magalit siya kung gusto niya. Ngunit hanggang nasa piling ko siya, malilimutan niya rin yon. Hindi mo maaaring makuha ang lahat dito sa mundo. Sa laban ng kamatayan, isa lang ang pagpipilian. Sige! Kung gagawin mo talaga ang mga sinabi mo nang walang pag-aalinlangan, susunod ako sa iyo. Mahusay. Mabuti na lang at matalino ka. Ito na ang oras para simulan ang pagkilos. Ang mga bituin sa kalawakan. Kamahalan, handa na ang inyong panlunas. Naroon na ba sila? Opo, Kamahalan. Nakaayos na po ang lahat. Mabuti. Mabuti. Enjoy watching BitsTV.com. Kamahalan, sumama po kayo sa amin. Ipinadala ba kayo upang itakas ako? Lapastangan! Kayo. Hindi kayo ang kanyang ipinadala.
Tumigil! Hayaan na sila. Parang may iba sa mga nangyayari. Sa pag-aaklas ni Prinsipe De? Noon pa man, kilala na siya sa pagiging maingat. Malinis niyang ginagawa ang kanyang mga gawain. Ni minsan hindi siya nagkamali. Kung alam niyang hindi siya tiyak na mananalo, bakit pa siya mag-aaklas? At nagtayo ng hukbo sa Jiangbei, ngunit hindi kumilos. Kamahalan, may mga tagamanmang nakapasok. Hindi pa malinaw ang dahilan. Suriin yan. Opo. Kamahalan! 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 Magsalita ka. Nawawala ang Emperatrice. Ano? Nung nakaraang araw, nakita siyang nagluluksa sa mga ninuno at ipinagdadasal ang 5 kaharian. Ngunit bigla na lang siyang dinukot. Yung mga nanloob kaya ang dumukot. Titingnan ko. Guro, pakiusap. Bigyan niyo ako ng panahon. Kaunting panahon pa. Nauubusan na tayo ng oras. Hindi nauubos ang aking pasensya. Ngunit ang buhay ng mga tao papalapit nang magwakas. Nasa panganib po ngayon ang Tianjuan. Hindi ako dapat nandito. Kung patuloy ka mag-aalinlangan, ikaw ang magiging taksil ng 5 kaharian. Dahil lang sa sarili mong kapakanan, itataya mong maraming buhay. Anong pinagkaiba mo kay Zhang Junjian ng Tianjuan? Guro, pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Maayos lang ang Tianjuan. Tiyak na babalik ako sa inyo. Ang kamahalan. Ano ba nangyari? Hindi ko pa siya nakita nagkaganon. Aalis muna ako upang dalhin si Song Yue. Kumalma ka. Ginamit ko na ang lakas ko. Hindi ko lang masabi kung laso na sugat. Nangyari na rin ito sa Xuanji. Ngunit ayaw niyang magsalita. Si Song Yue? Naroon din siya sa Xuanji? Mas marami siyang alam kesa sa akin. Ngunit wala din siyang maitulong. Ang Emperatrice, ilan ang dumukot sa kanya. Ang sabi, may 2 pangkat daw. Maaaring nagtulungan sila upang makatakas. Alam nila ang pasikot-sikot dito. Mahusay nilang nadukot ang Emperatrice. Ibig sabihin, galing sila dito. Sino may pakana nito? Ayokong magsalita, ngunit maaaring. Prinsipe De? Maaaring siya nga. Ayon sa ulat ng mga kawal, marahil patungong Hilaga ang mga dumukot. Papunta na sila sa kuta nila sa Jiangbei. Marahil binihag nila ang kamahalan upang sumuko ang prinsipe sa laban. Kamahalan! Wag! Tumabi ka. Kamahalan! Kamahalan! Wag! Oras na umalis kayo, mahuhulog lang kayo sa kanilang bitag! Ikaw ang punti niya ni Prinsipe De! Bakit gagawin niyo pa rin ang nais niya? Sinusuway mo ba talaga ako? 20 taon na ako naglilingkod sa Shangyang. Tanda akong makabili ninyo. Alam kong marami kayong kayang gawin. Ngunit hindi dapat kayo nagpapadalos-dalos ng tulad nito. Huwag niyo hayaang manganib ang inyong buhay. Kailangan ko kayong pigilan. At isa pa, ikaw ang pakay ni Prinsipe De. Hindi niya naman papaslakin ng Emperatrice at si Fuya ang kamahalan. Prinsipe Wuji.
Prinsipe, pinatatawag kayo ng kamahalan. Ama. Nandito ka na. Muji, naisip ko. Si Jiang Sunja mag-aaklas. Alam ko na si Pingrong ay kakampi sa kung sinong nakalalamang. Ngunit hindi ko naisip na mangangahas silang dukutin ng iyong ina. Labis na yun. Muji, dumating na ba ang mga dagdag na kawal? Mamaya. O bukas pa. Tiwala ka ba? Talagang mag-isa na lang ako sa pamumuno ngayon dito sa imperyo. Ang bawat isa sa kanila ay nagtaksil at iniwan ako. Sa 5 kaharian, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Mabuti narito ka, kahit na pumanaw ako ngayon. Mayroong hahalili. Kahit papaano narito ka para magpaalam. Ama. Ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan ko. Dati, sa kakahuyan, munti ka nang mapaslang ni Jiang Sunja. Ang naintindihan ko na ngayon, ang lahat itinadhana. Sa inyong dalawa, isa lang ang mabubuhay. Itinadhana. Huwag kayong mag-alala. Pangako, babalik po ako ng buhay. Matanda na ako. Hindi ko na mabitbit ang espada ko. Sa'yo na yan. Lusob. Kitlin. Ang buhay ni Jiang Sunja. Ama, ang taksil ay parurusahan. Gagawin ko po. Ngunit, nag-aalala ka para sa iyong ina, hindi ba? Umupo ka. Enjoy watching BitsTV.com. Muji, ilang taon na ang lumipas. Mayroon kang dapat malaman. Sa mga bagay na nangyari. Dati si Prinsipe De at ang iyong ina. Ang totoo, parang ipinagbuklod ng langit at ang lahat noon sa imperyo ay naiinggit sa kanila. Kahit na gusto ko rin ang iyong ina, nag-iibigan sila at magkatipan sila. Hindi ko sinira ang pagmamahalan nila. ngunit kung siya ang mahal ni Ina, bakit niya? Tama. Itinanong ko rin yun sa aking sarili.
Bakit siya pumayag na maging akin? Marahil dahil sa naakit siya na maging emperatris, maging kilala at hinahangaan, maging bukod tangi na babae, pangalawa sa emperador. Sino bang hindi mag-aasam? Kaya nga, pumasok siya bilang abay. Marami siyang pakinabang dun. Kaya lang likas sa tao na maghangad pa ng mas marami. Noon, abala ako sa pamumuno. Siguro pakiramdam niya hindi ko siya nabibigyan ng pansin. Nagdamdam siya. Kaya naalala niya ang dati nilang pagtitinginan ni Prinsipe De. Nangyari ang hindi dapat. Ginamit ni Prinsipe De ang tiwalang mayroon ng iyong ina. Palihim niyang natupad. Magawa ang lasunin ako sa tulong ng iyong sariling ina. Ito. Mapalad. Nagawa ko pang mabuhay sa pagkakalaso. Kaya nga lang, napakahina ko na at hindi ko na kaya ang mapagod. Hindi ko na kayang maupo sa trono. Tanging paggawa na lang ng mga panlunas ang kaya kong gawin upang labanan ang laso na ginamit nila para patayin ako. Matagal na panahon na nung mangyari ang bagay na iyon. Nung panahon na iyon, kasalukuyang nagsasanay ka pa sa Chongkang. Si Ping Rong ay wala namang kakayahang gawin ang mga tungkulin ng imperyo. Sinong uutusan ko? Nagpanggap na lang ako. Na alam ko ang lahat. Sinasabi ko ito sa iyo upang hindi ka mapuot sa iyong ina. Kung sa bagay, minsan ko naman siyang minahal. At saka ipinanganak at pinalaki ka niya. Dapat mong patawarin ang mga pagkakamali niya. Ngunit ang iyong tiyong si Zhang Shunjia, galit ako sa kanya. Alam mo bang dapat mong gawin? Opo, Ama. Alam ko ang dapat gawin. Tandaan mo ang sinabi ko na si Zhang Shunjia ay mas may kaalaman sa pagplano sa digmaan. Mag-ingat ka sa pakikipaglaban sa kanya. Kahit ano pa man ang kabayaran, kahit ano pa man ang paraan, kahit ilan pang mamatay sa ating mga kawan. Ang gusto ko, ikaw ang pumaslang sa kanya. Mangako ka sa akin na ikaw ang papaslang sa kanya. Dahil kung hindi, hindi ako matatahimik. Opo. Ama. Sige na. Mag-iingat po kayo. Naghirap ka. O na itong narito.
ang hukbo. Labas! Opo. Bakit nandito ka? Arong! Natatandaan mo nga ako si Arong. Asawa mo. Natatandaan mo ba yun, Zhang Sunjia? Ang palayaw ko. Ikaw lang tumatawag sa akin nun. Wala ka ng karapatang gawin yun! Ilang taon na. Kumusta ka? Hindi patay. Halata ba? Alam kong sinisisi mo ako. Ang totoo, sinubukan kong Ang sinusubukan mong sagipin ay iyong malandi, hindi ba? Ha? Malamang nanghihinayang ka. Arong, hindi ka dapat nandito. Si Huwag Ching mo Yi siyang ay... banggitin! Hindi ko sasabihin kung nasan siya. Kahit patayin mo ako. Paano kita papatayin? Mag-asawa pa rin tayo. Asawa? Itinuring mo ba talaga ako bilang iyong asawa? Hindi. Hindi mo ginawa. Palabas lang ang ipinakita mong pagmamahal. Dahil sa puso mo, walang naging tuwang para sa akin. Simula pa lang, hindi ko na dapat pinaniwalaan ang kasinungalingan mo at pinakasalan ka. Sa puso mo, panakit butas lang ako, isang palamutay babaeng ututo na maaaring paglaruan lang. Nung pinakasalan kita, nais ko noon na makuha ang panig ng kaharian ng Taiwan. Kahit na ganon, hindi ako naging malupit sa'yo. Ang karangalan, ang katanyagan, hindi ako nagkulang ibigay ang nararapat. Ikaw ang nagpaalis sa akin. Ako ang nagpaalis sa'yo? Ang akala mo ba umalis akong biglaan kasama si Lian dahil natuklasan ko ang tungkol sa'yo at ang babaeng yun? Hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong totoong nangyari noon. Hindi mo alam kung anong nangyari kay Lian. Hindi mo alam kung paano ako nanatiling buhay. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang nangyari noon? Anong saysay na sabihin ko pa sa'yo? Tama. Nalimutan ko na ikaw ang pinakamagaling na mandirigma ng Tianjuan. Ilang taon akong nagsikap na mag-aral sa pakikipaglaban. Kung ano man ang natutunan ko, wala pa rin akong laban sa'yo. Oo, natalo ako. Sa ngayon, gawin mong nais mo. Sige na. Huwag na. Hindi ito oras para magbalik tanaw. Magpahinga ka muna rito. Anong balita? Nagtanong na ako, ngunit walang balita tungkol kay Binibining Fuyaw. Ngunit nakahuli ang mga mag-aaklas ng babae. Pinapaalagaan siya mabuti ni Prinsipe de sa mga kawal. Baka ang Emperatris yun. Anong nangyayari sa'yo? Narinig ko maling tao raw ang nakuha mo. Paano ka nagkamali ng ganon? Umalis ka na. Shulay, umalis ka rin.
Ikaw ang dapat kong tanungin. Ikaw ang nagtanim ng mga galamay sa palasyo, hindi ba? Tayong dalawa lang ang may alam sa planong yon. Bakit mali ang nadukot? Naghihinala ka sa akin na ipinaabot ko ang bagay na yun sa aking ama? Hindi ba? Ipinusta ko na sa'yo ang buhay ko nang piliin kong kampihan ka. Pagdududahan mo ko? Ang bihasang Sugarolay, hindi itataya ang lahat ng mayroon siya sa iisang tsansa lang ng panalo. Anong ibig mo sabihin? Kung wala kang tiwala, bakit ka nakipagsanib ng puwersa? Bakit, Tio? Wala akong sinabihan ng plano! Sa ngayon, hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi ng plano. Dahil nabigo ang plano, wala nang pagkakataong makapuslit muli sa palasyo. Digmaan na ang kasunod. Pag panalo, maililigtas ko siya. Pag natalo, wala na tayong pag-uusapan. Digmaan? Ang 80,000 kawal mula sa pamilya Liu ay papunta pa lang dito, hindi pa sapat ang natipon na pagkain. Lulusob na ngayon. Hindi ba parang nagpapakamatay ka na? Hindi ko dapat ipaliwanag ito sa'yo. Kahit piliin kong hindi lumusob, ang hukbo ng Tianchuan ay papunta na ngayon dito. Kung mananatili ka o aalis, bahala ka na. Kung nalaman ko lang kaagad na ang balak mo ay magpakamatay, sa tingin mo sasama pa ako sa'yo. Lumabas ka! Enjoy watching BitsTV.com. Paano na po? Mali ang pasya ko. Nababaliw na yung matanda. Matatalo siya. Hindi ako makikialam sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Aalis tayo. Bilis! Nasaan ako? Huwag ka nang mag-abala. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Kamahalan. Ito... Ito ay ang lihim na piitan ng Tianchuan. Ang mga tanikala ngayon, pinakamahirap takasan sa Tianchuan. Wala tayong kawala sa tanikala. Dahil layon niyang ikulong tayo rito, tiniyak niyang hindi tayo makatatakas. Walang sino man ang makaririnig sa atin kahit sumigaw tayo ng malakas. Kung tayo'y mabubuhay, mamamatay, iyon ay nakasalalay sa kanya. Kung wala siyang pagsabihan, walang makaalam na tayong dalawa ay nandito. Si Prinsipe De, parang matubid ang kaugalian. Kasuklam-suklam pala. Pati po kayo pinahirapan. Hindi mo ba alam kung sino ang nagpadukot sa'yo? Nais mong malaman kung sino ang may pakana sa lahat ng nangyayaring ito? Si Prinsipe De. Wala siyang kalaban-laban sa kanya.
暂借有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱。